Kung papansinin mo ang mga pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, malinaw na may matindi siyang galit at pagdududa sa gobyerno ng Amerika. Sa kanyang mga pahayag, paulit-ulit niyang sinasabi na gusto siyang ipaligpit o kaya ipakidnap ng US government. Diyan silang dalawa nagkakasundo ng kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano ang pinaghuhugutan nilang dalawa? Sa programang Storycon ng One News, binanggit ng abogado ni Kibuloy ang isang insidente sa Davao City na siya ring pinagmulan ng galit ni Duterte sa gobyerno ng US. Ito po ang kaso ng isang nagangalang Michael Mering noon pang taong 2002. Si Michael Terence Mering ay isa pong British-American surgeon na pabalik-balik sa Davao City mula pa noong dekada 90. Ang pakilala niya sa kanyang sarili ay isang treasure hunter. Umiikot sa Mindanao para maghanap ng kayamanan. Pero minsan sinasabi raw niya na siya ay miyembro ng grupong Christians in Action or CIA. Seryoso ba siya? Malamang po hindi, pero lalo itong dumagdag sa intrigang umiikot sa kanya. May 16, 2002, malubha po siyang nasugatan nang may sumabog sa kanyang kwarto sa room 305 ng Evergreen Hotel sa Davao City. Putol ang kanyang mga paa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mukhang may tinatagong dinamita si Mering sa kanyang kwarto na bigla ang pumutok. Ito po ang problema. Habang na-confine si Mering sa Davao Medical Center, 4 daw na nagpakilalang FBI agents ang biglang dumating at nilipad si Mering papunta po sa Manila. Sa puntong ito, kakasuhan pa lamang daw ng Davao Police si Mering ng illegal possession of firearms and explosives. Habang nasa Manila, pinasok si Mering sa Makati Medical Center at matapos ang ilang araw, nilipad na siya papunta po sa Amerika. Galit na galit dito si nooy Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City dahil nabasos daw ang investigasyon ng lokal na PNP at ang mismong soberenya ng Pilipinas. Bakit daw dinampot si Mering ng FBI at nilipad sa US bago siya ma-question kung bakit meron siya mga pampasabog sa Davao City? Dala-dala po yan ni Duterte hanggang siya'y maupong Pangulo. October 2016, muli itong inungkat ni dating Pangulong Duterte. Sa pagpuslit kay Mering palabas ng Pilipinas, binastos daw tayo ng Amerika. Ito po yung wanted poster na nilabas ng PNP laban kay Mering noong taong 2002 para po sa illegal possession of explosives. Yun lang kasi, habang tumatagal parang lumalaki ang istoryang ito. Ang sabi po ng ilan, si Mering daw ay isang secret CIA agent na maaaring may kinalaman sa mga pambobomba sa Mindanao noong panahong yon. Ito raw ang dahilan kung bakit siya madali ang pinuslit ng FBI palabas po ng bansa. Yun nga lang, kung secret agent nga siya, medyo meron na po siyang edad. Ang nakalista niyang edad ng panahong yon ay malapit na po sa 70. Isa pa, ang mga field agents ay hindi po aasahang magpakilala na CIA kahit pabiro. Ano pa man, ang pagpusit kay Mering palabas po ng Pilipinas ay muling inungkat ng kampo ni Pastor Kibuloy. Yung nga po sa programang Storycon ng One News, nababahala raw ang kampo ni Kibuloy na baka siya rin daw ay kidnapin ng Amerika, gaya ng ginawa kay Mering na pinuslit papunta sa US. Yang malaking pagdududa ni Kibuloy at Duterte sa Estados Unidos ay ramdam pa rin ngayon sa Davao City. Nitong weekend lamang, marami ang nawingwang sa paglipad po ng isang helicopter malapit sa KOJC compound kung saan daw nagtatago noon si Pastor Apollo Kibuloy. Ang SMNI agad binalita na ang helicopter po na ito po nasa picture, screen grab po mula sa SMNI, ay katumbas ng helicopter na ginagamit ng US Marine Corps, ang CH-47 Chinook helicopter. Hindi raw ito ang unang beses na isang eroplanong gamit daw ng US military ay lumipad sa airspace ng KOJC. Yun lang po, madaling malimutan na ang KOJC po ay katabing-katabi lamang ng Davao International Airport, isa pong major na paliparan kung saan marami pong mga eroplano at helicopter. Isa pa, kung susuriin mo po ang serial number at ang pintura ng nasabing helicopter, ito po ang lalabas. Ito pong Vertol 107 with serial number N168CH ay isa pong civilian helicopter na pag-aari ng Columbia Helicopters. Ang Columbia Helicopters naman ay isa pong pribadong kumpanya ng mga heavy lift helicopters na tinayo noon pang dekada 50 at nakabase po sa Oregon sa US. Ito po ang isa pang litrato ng parehong helicopter na kinuha naman sa Sandakan sa Sabah, Malaysia. Noon lang August 27, higit po isang linggo lamang ang nakakaraan. So mukha pong tumatawid talaga itong helicopter na ito sa pagitan po ng Mindanao at ng Sabah sa Malaysia. Pero yun lang kasi, mukha ring masyado na pong malalim na talaga ang mga paghihinala at ang pag-aalinlangan.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.